Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Slap! Bagamat si Cassandra ay isa ring napasalbahing uri ng tao, mayroon pa rin siyang napakataas na pamantayan para sa taong gugustuhin niya. Sa makatuwid, hindi niya namalayang tinaas ang kanyang kamay at sinampal sa mukha niya ang maikli at malambot na tao. Tumayo siya bago niya kinuha ang baso ng alak at ibinuhos ang buong baso ng alak sa mukha ng lalaki. Ah! Gisab ka, okay ka lang ba? Agad na nagtanong ang ladibos na si Cassie nang makita ang alitan. Sa oras na ito, ang kapaligiran sa buong silid ay tahimik na tahimik. Sa totoo lang, alam na ni Cassie na si Gisabka ay labis na interesado kay Cassandra. Iyon ang dahilan kung bakit niya hinihimok silang dalawa na magkasama na maglaro ng isang laro. Nakilala na siya ni Cassie dati. Si Gisabka ay nagmula sa Sun Creek at siya ay talagang mayaman dahil nagmamay-ari siya ng isang minahan ng karbon. Bukod dito, ang asawa ni Cassie ay nanalo lamang ng karapatang patakbuhin ang bar na ito pagkatapos na mamuhunan si Gisabka ng ilang pera dito. Alam ni Cassie na walang kasintahan si Cassandra, at alam din niya na ang huli ay isang napakamaterialistang tao na mahilig sa pera. Ang isa ay mapagmahal, samantalang ang iba ay may mga hangarin. Hindi ba perpektong tugma noon? Ilan ang mga tao ay ayaw nito kapag nakita nila ang isang mayamang lalaki sa harapan nila. Gayunpaman, ang kanyang palagay ay mali. Hindi inaasahan, si Cassandra ay napakatindi at hindi niya binigyan ng kahit na anong mukha si Gisabka. Sa kabaligtaran, hinampas pa niya si Gisabka. Ikaw naglakas loob ka na patulan ako. Malinaw na hindi pa nahit si Gisabka. Bukod dito, tiniis niya pa ang isang sampal at nakuha ang isang basong alak na ibinuhos sa kanyang mukha. Mali ba ako natamaan kita? Hindi mo ako dapat hawakan kahit papaano mo gusto. Malamig na sagot ni Cassandra, naiinis na nakasulat sa buong mukha niya. Kaya paano kung ikaw ay mayaman? Kahit na mayaman ka, maaari ka bang yaman tulad ng kapatid na ordinaryong tao? Humph! Bitch ka? Ikaw ang unang tao na talagang naglakas loob na patulan ako, Desmond Gisabka. Hindi ka makakaalis sa bar na ito ngayong gabi kung hindi ako nasiyahan. Ungol ni Desmond habang nagtatapon ng baso ng alak na galit. Sa oras na ito, 4 hanggang 5 mga tanod ang tumalon na pinapalibutan kaagad si Cassandra. Medyo kinilabutan din si Cassandra. Sa katunayan, pinagsisisihan niya ito sa sandaling mahampas niya ito sa mukha. Kahit nakilala niya si Brother Ordinary Man, siya ay isang tao na hindi niya maaring makipag-ugnay sa lahat. Ang taong nasa harapan niya ay tiyak na isang makapangyarihang tao at isang napakalakas na figura. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting takot matapos nakalmahin ang sarili. Kung gayon, ikaw, ano ang gusto mo noon? Gayunpaman, hindi ko alisin ang aking damit kahit ano ito. Humph! Mabuti yon sa akin. Hindi mo kailangang alisin ang iyong damit, ngunit tatapusin mo ang bote ng pulang alak sa isang paghinga. Kung hindi man, ang bagay na ito ay hindi malulutas. Ngumisi si Desmond at binuksan ang isang bot ng red wine bago ilagay ito sa tabi ni Cassandra. Sige. Alalahanin mo ang sinabi mo. Sagot ni Cassandra habang humihinga ng malalim. Ayaw na niyang pahabain pa ang bagay na ito. Sa makatuwid, nagpasya siyang tapusin ang bote ng pulang alak upang makaalis siya kaagad pagkatapos nito. Dinampot niya ang bot ng red wine. Ate Cassandra, gumagabi na. Ayaw mo nang umalis? Sa oras na ito, binuksan ni Gerald ang pinto at pumasok sa silid. Si Gerald ay nakikinig na sa usapan habang nakatayo sa labas ng pintuan. Kaya, alam niya ang buong sitwasyon na nangyayari sa loob. Ang demon-fat na lalaki na ito ay sumusubok na lasingin si Cassandra. Tungkol sa paraan ng kanyang pakikipag-usap sa kanya, inatasan na siya ni Cassandra na huwag itong tawaging guro habang parehas silang papunta sa bar. Damn it! Sino ang batang iyon? Mawala ka. Nang makita ni Desmond na biglang ginambala ni Gerald ang sitwasyon, sinigawan siya nito na may masamang ekspresyon sa mukha. Kaswal na sagot ni Gerald, kaya pumunta ako dito kasama si Sister Cassandra ngayon, kaya't iniisip kong bumalik sa kanya. Hindi nagpapanggap na mabait si Gerald. Gayunpaman, naramdaman niya na masisiyahan din siya kung may isang taong pinagsamantalahan si Cassandra na ganoon lang. Ito ay magiging sobrang kalamangan para sa kabilang partido. Kahit na ang isang tao ay upang samantalahin Cassandra, dapat siya sa halip. Sa madaling sabi,
Ayaw nang iwanan ni Gerald dito si Cassandra. Damn it. Sa palagay ko ay talagang pagod ka na sa buhay. Mga kalalakihan, halika at idrag siya palabas sa lugar na ito ngayon. Pinunit ni Desmond ang kanyang shirt, inilantad ang mga tattoo sa kanyang dibdib. Sa oras na ito, 2 o 3 mga tanod ang lumapit upang agawin si Gerald. Sandali lang. Gerald, pwede ka munang lumabas at hintayin ako. Ito ang susi ng aking sasakyan. Aalis ako pagkatapos kong tapusin ang bote ng pulang alak. Maaari mong simulan ang kotse at hintayin ako sa labas ng pasukan ng bar. Sambit ni Cassandra habang nakatingin kay Gerald. Kung sa bagay, mayroon ng lisensya si Gerald ngayon. Hinahayaan lang niya siyang itaboy siya sa paglaon. Tumango si Gerald at pumayag agad. Kung tutuusin, nandito pa rin ang Lady Boss, at tila ba napakahusay ng relasyon niya kay Cassandra. Sa makatuwid, naramdaman niya na hindi niya papayagang magdusa si Cassandra ng anumang pagkalugi tulad nito. Umalis si Gerald matapos kunin ang susi ng kotse. Ilang sandali lamang makalabas ng bar si Gerald, sinundan na ng 2 tanod si Gerald papunta sa parking lot sa ilalim ng utos ni Desmond. Habang papunta si Gerald sa parking lot, napansin na niya na sinusundan siya. Ito ay 2 tanod na nakasuot ng itim at may salaming pang-araw. Alam ni Gerald kung para saan sila dito. Dapat ay inatasan sila ni Desmond na sundin siya. Alam ni Gerald na wala siyang lakas at kakayahang labanan ang 2 lalaking ito. Kung sa bagay, parang ang dalubhasang lalaking ito ay napakasanay sa pakikipaglaban. Sa sandaling ito, lihim na nagpadala ng mensahe si Gerald kay Flynn na hinihiling sa kanya na lumapit kaagad. Binata, huminto ka dyan. Biglang sumigaw ng malakas ang 2 lalaki, saktong papasok na si Gerald sa sasakyan. Ano ang problema? Paano kita matutulungan? Alam na tanong ni Gerald. Hahaha. Ano ang problema? Tunay na napaka-ignorante mong binata. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung sapat kang matalino, susundin mo lang kami sa isang lugar na masunurin. Likas ka naming palayain pagkatapos matapos ang aming boss sa anumang nais niyang gawin. Mas kaunti ang pagdurusa mo sa ganoong paraan. Kung hindi mo gagawin, babasagin namin ang iyong mga binti ngayon. Ang 2 tanod ay nakatitig kay Gerald na parabang isang tanga lang. Ang batang ito ay tumingin na walang ingat at walang sigla. Maaari na nilang hatulan na wala siyang anumang kasanayan. Pareho silang orihinal na naisip na magtuturo sila ng isang aralin kay Gerald. Gayunpaman, pagtingin sa kanya ngayon, naramdaman nila na parabang madali nila siyang mapasuko sa mga salita nilang nag-iisa. Naku, hindi maiwasan ng 2 tanod na makaramdam ng kaunting pagkalungkot. Iniutos sa kanila na bumaba at bantayan ang batang ito, samantalang ang kanilang iba pang mga kapatid ay maaaring sundin ang kanilang boss sa paligid. Sa paghusga sa maling tauhang-tauhan ng kanilang amo, matapos niyang maglokohan kasama ang babaeng iyon, maaari pa niyang hilingin sa kanyang mga kapatid na tangkilikin din ang babae. Nawawala talaga sila. Kung sa bagay, pareho silang nakakita na kay Cassandra mismo. Siya ay tunay na napakaganda. Sa oras na ito, simpleng ngumiti ng mapait si Gerald habang sinabi niya, basagin mo ang aking mga binti. Marahil ay kailangan mong mag-isip ng 2 beses muna. Damn it. Huwag nang magsalita ng sobrang kalokohan. Sumakay sa kotse at sundan kami sa mga suburb ngayon. Itinulak ng isa sa mga tanod si Gerald, at lahat sila ay sumakay sa sakyan ni Cassandra. Dahil ito ay isang underground parking, mayroong isang nakalaang elevator ng kotse sa lugar na ito. Walang sinabi si Gerald sapagkat alam niya na mga 5 hanggang 6 na minuto na ang dumaan. Ang bar na ito ay matatagpuan hindi masyadong malayo mula sa Emperor Karaoke Bar. Nangangahulugan ito na dapat dumating sa madaling panahon si Flynn at ang kanyang mga tauhan. Slam! Tumunog ang elevator ng kots. Bilisan mo. Magmaneho papasok at pagkatapos ay. Malamig na nagsalita ang isa sa mga tanod bago siya biglang tumigil sa kalagitnaan ng pangungusap. Pagkatapos nito, iminulat niya ang kanyang mga mata habang nakatingin siya sa mismong elevator ng kotse. Sa oras na ito, maraming tao ang nakasuot ng itim na nakatayo sa elevator ng kotse na may mga kutsilyo at poste sa kanilang mga kamay. Nakatitig lamang ang bodyguard sa sitwasyon sa harapan niya na tuliro. Ski! Anong nangyayari? Ang 2 bodyguards ay kapwa na tahimik. Tut! Tut! Sa oras na ito, nagsimulang tumunog ang mga yabag sa pasukan ng underground parking.
Sa hindi oras, isang malaking grupo ng mga tao ang nagsimulang pumaligid sa kanila. Tiyak na walang mas mababa sa 100 mga tao sa laban na ito. Ang mga mata ni Flynn ay tinapunan ng malamig ang tatlong lalaki sa sasakyan. Pinuno, ano ang ibig sabihin nito? Dapat ba nating sabihin sa boss ang tungkol sa bagay na ito? Ito ang Mayberry Commercial Street. Mukhang darating para sa atin ang mga lalaking ito. Kinilabutan ang dalawang tanod. Oo. Dapat kaming bumaba ng kotse at tanungin sila kung ano ang unang nangyayari. Duda ako na maglalakas loob pa rin sila na labagin ang mga hindi nabanggit na panuntunan. Pareho silang nagmamadaling lumabas ng sasakyan. Lumabas din si Gerald sa sasakyan na may isang ngiting-ngiti sa labi. Pagbati, G. Crawford. Agad na yumuko si Flynn at binati si Gerald kaagad nang makita siya. Kasabay nito, higit sa 100 mga tao rin ang nagsalita, ang malakas at malinaw na mga tinig sa ilalim ng lupa na paradahan ay halos nakakabingi. Parehas na naparalisa sa takot ang kapwa mga bodyguard. Crawford. G. Crawford. Ang mga tanod ay tumingin kay Gerald sa sandaling ito, na may isang kinikilabutan na mukha sa kanilang mga mukha. Hindi ba siya isang waiter lang? Siya si Mark Crawford. Damn it. Tinangka nilang dalawa na kidnapin si Mark Crawford. Brother Flynn, may kilala ka bang pangalan na Desmond Zapka? Kasama niya ang aking guro. Ibig kong sabihin kaibigan, at marahil ay mayroon siyang hindi magagandang iniisip sa ngayon. Maaari mo ba akong tulungan na ilabas siya? Pinadalhan lamang ni Gerald si Flynn ng isang text message na nagsasabing nakaranas siya ng ilang problema sa underground parking at hiniling niya sa kanya na magdala ng ilang mga tao dito upang matulungan siyang harapin ang bagay na ito. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Gerald na tatawagin ni Flynn ang 1 hanggang 200 mga tao dito ng sabay-sabay. Gulat na gulat sana si Gerald kung hindi dahil pamilyar siya sa ilang mukha ng mga tanod. Naisip pa niya na si Desmond ay talagang nagsisimula ng isang malaking labanan upang makitungo lamang sa kanya. Sa oras na ito, nagmamadali na sinabi ni Gerald kay Flynn ang tungkol sa lahat ng nangyari. Okay, G. Crawford. Tatawag ako sa telepono ngayon din. Sagot ni Flynn habang tumatango. Pagkatapos, nagsimula na siyang tumawag. Matapos humuni ng 2 beses, pasimple niyang binaba ang telepono. Labis ang kaba nitong ekspresyon sa mukha. Ginoo. Crawford, parang si Miss Cassandra ay dinala na ni Desmond. Damn it. Saan niya siya dinala? Tanong ni Gerald habang nalalaki ang mga mata. Tulad ng nabanggit kanina, kahit talagang kinamumuhian ni Gerald si Cassandra, mas gugustuhin niya itong parusahan ng mag-isa. Bukod dito, kapwa sila nakasama sa bar na ito ngayong gabi. Naramdaman ni Gerald na medyo hindi patas na hayaan mong masamantala si Cassandra ng ibang tao tulad nito. Bigyan mo ako ng 5 minuto, G. Crawford. Titingnan ko ito ngayon. Walang gaanong halaga kay Glenn kay Flynn ang mga gawain ni Gerald. Ano pa, ang insidente na ito ay nangyari sa Mayberry Commercial Street. Kung hindi talaga niya nahawakan ng maayos ang bagay na ito, kung gayon siya, si Flynn ay talagang karapat-dapat na mamatay. Matapos ipangako kay Gerald, tinuro niya ang 2 tanod na tulala pa rin sa lahat ng ito. Alam mo ba kung aling hotel ang tinutuluyan ni Desmond? Kapatid Flynn, hindi namin alam, talagang hindi namin alam. Mayroong maraming mga hotel na maaring tinutuluyan ni Zapka. Kapatid Flynn, hanggat pinakawalan mo kami at hindi makitungo sa amin, tiyak na matutulungan ka namin upang mahanap si Zapka. Ang 2 tanod ay gaanong sumagot, isang pahiwatig ng banta sa kanilang tono. Pagkatapos ng lahat, kapwa sila rin ay walang awa na tao sa underground na eksena, at nakaranas na sila at nakaranas ng mga katulad na sitwasyon tulad nito. Hahaha. Hindi ko kailangan na mag-isip ka ng solusyon para sa akin. Mga lalaki, halika. Nais kong alisin mo ang 2 lalaking ito para sa akin. Kaagad na winagayway ni Flynn ang kanyang kamay, marami sa kanyang mga nasasakupan ay kaagad na umasenso at napapalibutan habang sinisimulan ang pagputol sa kanila. Pagkatapos nito, diretso ni Flynn ang kanyang pangkat ng mga lalaki na direkta sa bar. Isang grupo ng halos 2 hanggang 300 lalaki ang sumugod sa bar. Ito ay isang napakakahindik-hindik na eksena. Lahat ng tao sa bar ay tulala. Damn it! Hindi ba yan si Brother Flynn? Ano ang nagawa ng bar na ito upang mapukaw si Brother Flynn? Narito ba siya upang gumawa ng negosyo? Hindi. Dinala na ni Brother Flynn ang ilang mga kalalakihan dito ngayon.
Narinig kong nandito siya upang maghanap ng iba. Shh! Mabuti na lang huwag na tayong magsalita ng sobra. Kung hindi man, baka mapasok natin ang ating sarili sa kaguluhan. Sa oras na ito, kahit na ang mga dinamikong musika sa bar ay naka-off. Ang lahat ng mga empleyado pati na rin ang mga customer sa bar ay nagmamadali na pinalibutan ang lobby dahil lahat sila ay may pag-usisa upang malaman kung ano ang nangyari. Ang ilan sa kanila ay sapat pa ring matapang upang subukan at kumuha ng ilang mga larawan at video ng sitwasyon. Gayunpaman, nang malamig silang pinagmasdan ng mga bodyguards, lumakas ang takot sa kanila at agad silang umatras, isinasantabi ang kanilang mga cellphone. Sa madaling sabi, ang kapaligiran ay napakasindak at nakamamatay. Kayo, halika at maglupasay dito. Pagkatapos nito, mahigit 100 mga tanod ang sumulong habang dinakip nila ang maraming mga bodyguard ni Desmond bago sila dalhin kay Flynn. Ang lady boss na si Cassie, at ang kanyang asawa ay dinala din kay Flynn. Kapwa sila takot na tuluyan silang nawala sa mga salita. Patuloy silang nagpapaliwanag sa kanilang sarili habang nakaharap sila sa dominanteng pagtatanong ni Flynn. Sa huli, ang nagngangalang Cassie ay nagsimulang umiiyak din sa takot. Atik sabi, ano ang nangyayari? Sino ang binatang iyon? Mukha siyang dominante. Si Sarah at ang iba pang 5 mga batang babae ay nagtipon din upang panoorin ang eksenang nangyayari sa harap nila. Ang nangingibabaw na tanawin na ito ay ganap na tinatangay ng hangin ang mga puso at isipan ng ilang mga batang babae. Kung sa bagay, hindi ba lahat ng mga batang babae ay interesado sa mga bayani? Si Brother Flynn na galing sa Mayberry Commercial Street. Siya ang pinakapanginibabaw na tao sa buong Mayberry Commercial Street. Siya ang mas mababa at kanang kamay ni Zach Lyle, at isa siya sa mga tauhan ni Crawford. Malinaw na maraming nalalaman si Sister Xabi tungkol kay Flynn. Ipinaliwanag niya ang lahat sa lahat ng kanyang mga kaibigan na may kaunting kayabangan sa boses. Maraming mga batang babae ang sumagot ng may paggalang, Diyos ko. Si Flynn pala na tao rin ni Crawford. Hindi nakapagtataka. Si Sarah ay napakamagalang din sa oras na ito. Kung sa bagay, hindi ba ito ang laging inaasahan niya, na makilala ang isang dominante, makapangyarihang tao? Sa oras na ito, diretso na tumayo si Sarah sa mesa habang pinapanood ang eksena na lumalabas sa harapan niya. Bigla, may dumaan sa kanya na figura at nagsimulang magsiksik sa dami ng tao. Nakita ni Sarah ang figura na ito. Damn it! Gerald, bakit ang pilit mong pinipilit sa loob? Nakita ni Sarah si Gerald na tinatahak ang daan sa maraming tao, at pinipigan na parang sinusubukan niyang ipakita na siya ay bahagi ng isang seryosong bagay. Sa makatuwid, sinimulan niya ang paghamak sa kanya. Marami na siyang nakita ng mga ganoong tao. Hindi alintana kung ano ang nangyayari o kung saan ang mga bagay ay nangyayari, hanggat mayroong isang malaking eksena, palaging may ilang mga tao na nagnanais na maging napakabongga. Palagi silang akyat upang tanungin ang tungkol sa sitwasyon na parang sinusubukan nilang patunayan sa iba na sila ay may kakayahan. O, bakit ang bongga mo? Mag-ingat na huwag maapektuhan ang iyong sarili sa bagay na ito. Sapat na talaga sa akin ang nakakaawang lalaki na ito. Sarah, tingnan mo. Pinisil niya talaga hanggang sa loob. Ang isa sa mabuting kaibigan ni Sarah ay tinuro si Gerald sa oras na ito. Hindi man lang mapakali si Gerald sa kanila. Dahan-dahang naglakad si Gerald. Nang makita niyang sinimulan na ni Flynn na tanungin sila tungkol sa sitwasyon, natural na kailangan niyang lumapit at sundin siya upang mailigtas din niya si Cassandra. Gino. Crawford, nalaman na namin ang lokasyon ni Desmond. Ang aking mga kalalakihan ay nagpunta na upang kunin ang kotse. Pwede na kaming umalis kaagad. Dahil maraming tao sa paligid nila sa oras na ito, pasimpleng bulong ni Flynn kay Gerald. Gayunpaman, narinig ng lady boss na si Cassie na tinukoy niya si Gerald bilang Mark Crawford. Nanlaki ang mga mata niya sa pagkabigla sa sandaling ito. Crawford. G. Crawford. Cy Crawford mula sa Mayberry Commercial Street. DM na ito. Karaniwang balita na sa kanilang bilog na si Crawford ay isang napakumbaba at mababang taong-tao na kasalukuyang nag-aaral sa Mayberry University. Walang nakakaalam tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, nagkaroon siya ng napakalakas at malaking reputasyon sa buong Mayberry City. Paano hindi alam ni Cassie ang tungkol sa pagkatao ni Crawford bilang kanilang big boss? O Diyos ko! Hindi inaasahan, si Crawford ay talagang mag-aaral ni Cassandra.
Bukod dito, inutusan pa niya si Gerald na magtrabaho para sa kanya. Gino. Crawford, ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan. Ang lahat ay isang malaking hindi pagkakaunawaan lamang. Dali-daling sinubukan ni Kasi na ipaliwanag ang kanyang sarili na may awkward expression sa kanyang mukha. Hindi siya pinansin ni Gerald habang papalayo siya sa gitna ng karamihan. Malamig na ngumuso si Flynn habang sinabi niya, bantayan mo ang iyong bibig. Aayusin ko ang punto sa iyo patungkol sa bagay na ito sa aking pagbabalik mamaya. Ang isang malaking bilang ng mga tao na umalis sa pagmamadali. Naiwan si Cassie, at namumutla na ang mukha niya sa takot. Diyos ko! Aalis talaga si Gerald kasama ang pangkat ng mga kalalakihan. Ano ang pinagsasabi nila ngayon lang? Si Brother Flynn ay tila talagang magalang at magalang kay Gerald. Ang daming tao ay hindi marinig ang sinabi ni Flynn kay Gerald, gayunpaman, masasabi ng lahat na respetado talaga ni Flynn si Gerald. Si Sarah at ang iba pa ay hindi mapigilang makaramdam ng kaunting pagkalito. Hindi ko din alam. Hindi mapigilan ni Sarah na bumulong sa sarili. Hindi niya alam kung bakit ngunit bigla niyang naramdaman na talagang guwapong-guwapo at nangingibabaw si Gerald nang mapalibutan siya ng grupo ng mga tao na umalis na siya. Sa oras na ito, biglang nagkaroon ng isang matapang na hula sa kanyang puso. Ang palagay na ito ay medyo nanginginig ang buong katawan niya. Maaring si Gerald ay, sa katunayan, Guy Crawford. Ano? Paano ito magiging posible? Ito ay impossible. Mayroong halos 12 ng itim na pinalawig na mga kotseng Rolls-Royce Phantom na nakapark sa labas ng pasukan ng bar sa oras na ito. Sumakay si Gerald sa kotse na nasa gitna mismo. Ang grupo ng mga kalalakihan ay agad na nagmaneho patungo sa isang lugar na tinawag na Amethyst Dynasty Hotel. Sa oras na ito, sa isang silid sa Amethyst Dynasty Hotel. Hindi tulong. Tulong. Marahas na itinapon si Cassandra sa kama. Siya ay labis na lasing at nakaramdam ng sobrang pagkahilo sa oras na ito. Wala siyang lakas na lumaban pa. Mayroon lamang siyang kaunting kamalayan na natira. Ang tanging nagawa lang niya ay sumigaw ng mahina. Hahaha. Maliit na kagandahan, maaari kang sumigaw. Sumigaw ng malakas hanggat maaari. Kahit na sumisigaw ka hanggang sa namamaos ang iyong lalamunan, walang darating at ililigtas ka. Hinubad ni Desmond ang shirt niya na may perverted smile sa mukha. Hindi niya mapigilang malubas habang nakatingin sa nakatulala na nakahiga sa kama. Mula pa nang gumawa siya ng isang bagay sa kanyang sarili, si Desmond ay mayroong hindi mabilang na mga diskarte at plano para sa kanyang sarili. Hanggat nakakita siya ng isang babae na gusto niya, hindi siya makakatakas sa kanya. Ano pa, ang napakarilag nitong kagandahang nagngangalang Cassandra ay talagang naglakas loob na patulan siya sa publiko. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakaranas siya ng katulad nito. Tulad ng oras na ito, bukod sa napuno ng mga pagnanasa, si Desmond ay naghahanap ng kasiyahan sa paghihiganti. Tungkol naman sa matalik na kaibigan ni Cassandra, si Cassie. Ang kailangan lang niyang gawin ay tanungin siya kung mas mahalaga sa kanya ang pera o pagkakaibigan. Naiintindihan na ni Cassie kung ano ang ibig niyang sabihin ng ibigay sa kanya ni Desmond na tumingin sa likod ng bar. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinakamalaking namumuhunan sa bar ng kanyang asawa. Beauty, pupunta ako para sa iyo. Si Droga ay naglalaway na, at agad siyang sumugod ng walang pasensya. Sa sandaling ito, isang malakas na putok ang tunog. May sumira sa pintuan ng hotel. Kaagad pagkatapos, isang pangkat ng mga kalalakihan na nakasuot ng itim ang direktang sumugod. Diemet! Anong ginagawa mo? Gulat at takot na takot si Desmond, at dali-dali siyang lumusot sa tagiliran. Gayunpaman, bigla siyang nagkaroon ng isang napakamalambing na ekspresyon sa kanyang mukha nang makita niya si Flynn na naglalakad papasok sa silid ng hotel. Oh? Kapatid Flynn, nandito ka. Iniisip ko lang kung sino ito. Haha. Sinusubukan mo bang magsimula ng isang pagtatalo dahil nabigo kang kilalanin kung sino ako? Si Flynn ay mayroong napakalaking reputasyon at pangalan sa Mayberry Commercial Street. Bukod sa pagiging subordinate ni Zack, si Flynn ay nasa ilalim lamang ng isang tao at higit sa lahat. Madalas na dumating si Desmond sa Mayberry City. Kaya, paano niya maaaring hindi alam na si Flynn ay isang napakalupit at nangingibabaw na tao sa Mayberry City? Kaya ikaw, hihintayin mo lang na mamatay. Sinipa ni Flynn si Desmond sa kanyang binti. Pagkatapos nito, tiningnan niya si Cassandra na lasing at tuliro sa kama.
Sa oras na ito, lumapit siya at magalang na sinabi, Miss Cassandra, siguro takot ka. May nagpadala sa amin dito upang iligtas ka. Matapos niyang magsalita, winagayway ni Flynn ang kanyang kamay. Kaagad pagkatapos, isang babaeng doktor ang lumapit. Nagbigay siya ng gamot kay Cassandra bago niya sinimulang punasan ang mukha ni Cassandra ng basang tuwalya. Wala pang isang oras, huminahon na si Cassandra. Salamat, Lexington. Nagtatakang sabi ni Cassandra habang inaayos ang sarili at inayos ang kanyang damit. Ginoo. Lexington, maaari ko bang tanungin kung sino ang nagpadala sa iyo dito upang iligtas ako? Tumayo si Cassandra habang kinakabahan at nasasabik na nagtanong. Siyempre matutuwa siya. Ang bantog na Flynn Lexington mula sa Mayberry Commercial Street ay talagang sumugod kasama ang kanyang pangkat ng mga kalalakihan upang iligtas siya sa kritikal na sandaling ito. Bukod dito, si Flynn ay magalang sa kanya. May nag-udyok sa kanya na pumunta rito, kaya't nangangahulugan lamang ito na ang taong nagturo sa kanya na puntahan at iligtas siya ay may isang mas mahalaga, makapangyarihang pagkatao kumpara sa kanya. Tulad ng para sa kanyang kaibigan, Cassie, Cassandra ay maaring mamuno sa kanya sa listahan ng halos kaagad. Si Cassie ay dapat ding sisihin sa mapanganib na sitwasyong ito na napasok niya. Bukod, kahit na makahanap si Cassie ng kanyang sariling budhi at subukang iligtas siya, hindi niya mapaniwala si Brother Flynn na magalang siya. Sa makatuwid, ito ang unang bagay na tinanong ni Cassandra kaagad sa kanyang pag-upo. Sumagot si Flynn, tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, wala akong karapatang sabihin o magbigay ng anumang mga komento. Gayunpaman, sinabi na niya sa akin kung ano ang dapat kong sabihin kung tatanungin mo ako ng katanungang ito. Sinabi niya sa akin na siya ay isang tao lamang na gustong maging ordinary. Ah? Maari ba itong Brother Ordinary Man? Hindi mapigilan ni Cassandra ang sarili na tumalon sa sobrang kaba nang dumating sa biglaang pagsasakatuparan na ito. Hindi ba ang isang tao na nagnanais na maging ordinaryong tao, ay walang iba kundi si Brother Ordinary Man? Bukod dito, wala siyang alam na ibang makapangyarihang o maimpluwensyang mga tao bukod kay Brother Ordinary Man. Sa ganitong paraan, ang lahat ay tila may perpektong kahulugan. Kung sa bagay, hindi ba may nanguhula na si Brother Ordinary Man ay walang iba kundi si Crawford? Maraming tao ang hindi naniwala. Gayunpaman, sa paghusga mula sa sitwasyon sa sandaling ito, ang tanging paraan lamang na magagawa ng kapatid na ordinaryong tao na gumawa ng ganyan kay Brother Flynn ay kung siya ang tinaguriang Crawford. Ito dapat ang kaso. Si Brother Ordinary Man ay dapat na dumating din sa bar sa pagbubukas nito ngayon at dapat nakita niya siya na binubuli. Sa gayon, agad siyang tumawag upang magpadala ng isang tao rito upang iligtas siya. Ito dapat ang kaso. Ang desperasyon at gulat ni Cassandra ay tila ganap na nawala sa oras na ito. Miss Cassandra, nabigyan ako ng mga tagubilin na maibalik ka sa eskwelahan ng ligtas. Dapat bumalik ka muna. Tulad ng para sa natitira, may iwan mo lamang ang mga bagay sa aking mga sakop upang hawakan. Bagaman hindi niya alam kung ano ang relasyon ni Cassandra kay Crawford, dahil handa si Crawford na labasan siya at iligtas siya, hindi magiging mali para sa kanya na magalang at magalang sa babaeng ito. Hindi mapigilan ni Flynn na isipin ito sa sarili. Okay, Lexington. Maaari mo ba akong gawing pabor bago ako umalis? Tumango si Flynn habang sinabi, sabihin mo lang. Maaari mo bang hilingin sa iyong sakop na ipahiram sa akin ang dekuryenteng baton sa kanyang kamay? Habang nagsasalita siya, malamig na sumulyap kay Cassandra sa ibabang katawan ni Desmond. Pinasubsob nito ang puso ni Desmond sa ilalim ng kanyang tiyan. Ikaw, ano ang gagawin mo? Isang matinding hiyawan ang umalingaw-ngaw sa buong hotel. Ito ay tiyak na ang huling pagkakataon na ang isang tao ay talagang maaring sumigaw sa isang malakas na paraan. Oo, tiyak na ito ang huling oras para sa lalaking ito. Pagkatapos, kinuha ni Cassandra ang kanyang bag bago siya lumabas ng hotel room. Mayroong dalawang maayos na hanay na mga tanod na nakatayo sa magkabilang panig ng koridor ng hotel sa oras na ito. Nasilaw na si Cassandra sa kaba sa oras na ito. Maaari pa siyang kumilos ng walang ingat matapos na may ligtas. Ito ay talagang mahusay. Nang gumanti siya laban kay Desmond ngayon lang, hindi man lang siya naglakas loob na lumaban man lang. Pasimple siyang pinayagan siyang makuryente siya ng direkta. Bukod dito, pagkalabas ng silid ng hotel, mayroong dalawang hanay na mga tanod na nakatayo roon ng may paggalang upang maghintay lamang sa kanya. Ito ay simpleng napakahusay.
Ito ba ang pakiramdam ng may sumusuporta sa kanya at sinusuportahan siya? Ito ba ang pakiramdam ng makasama si Brother Ordinary Man? Kaluwalhatian kaligtasan. Ang sinumang ibang ordinaryong tao ay hindi maikumpara sa kanya. Miss Cassandra, mangyaring sumakay sa kots. Pagdating na nila sa pinto, personal na binuksan ni Flynn ang pintuan ng sasakyan para kay Cassandra bago pa siya yayain na sumakay sa kotse. Pagkatapos nito, ang pangkat ng mga tao ay umalis sa isang malakas na puwersa. Nasaan si Gerald? Sa katunayan, kanina palang sinusundan sila ni Gerald. Matapos makumpirma ni Flynn ang numero ng silid at isama ang mga tauhan niya, halos sundin ni Gerald ang pangkat ng mga tao doon. Gayunpaman, nag-atubili pa rin si Gerald noon. Kung talagang umakyat siya sa silid ng hotel, tiyak na makikipagkita siya kay Cassandra ng harapan. Ano ang posibleng sasabihin niya kung nangyari iyon? Hindi ba direktang may lantad ang kanyang pagkakakilanlan bilang Crawford? Ano ang punto ng pagtatago niya ng kanyang pagkakakilanlan matagal na panahon? Bukod, kayang-kaya ni Flynn ang lahat ng mga bagay na ito ng mag-isa. Hindi makatuwiran para sa kanya na umakyat ng mag-isa sa silid ng hotel. Sa makatuwid, simpleng ipinaliwanag ito ni Gerald sandali kay Flynn bago siya umalis kaagad sa isang taxi. Ito ang dahilan kung bakit tinanong ni Gerald kay Flynn na sabihin ang lahat ng iyon kay Cassandra. Gino. Lexington, salamat sa lahat ng nagawa mo ngayon. Sisiguraduhin kong ipaalam kay Brother Ordinary Man ang tungkol sa iyong pagsusumikap. Sa oras na ito, umupo si Cassandra sa likurang upuan na nakakross ang mga paa habang kausap niya si Flynn na nakaupo sa co-driver seat. Ang kanyang tono ay hindi na gaanong magalang tulad ng dati. Si Flynn ay maaaring maging talagang kahanga-hanga, ngunit siya ay walang iba kundi ang sakop ni Brother Ordinary Man. Hindi ba niya ibinababa ang kanyang sariling katayuan kung magpapatuloy siyang magalang kay Flynn? Salamat, Miss Cassandra. Gayon din, mangyaring ipagbigay alam kay Ger. Ordinaryong tao na nakumpleto na namin ang aming gawain. Nakasagot lamang si Flynn sa sinabi ni Cassandra. Pagkatapos nito, huminahon si Cassandra bilang tugon. Nakalimutan na niyang makipag-ugnay sa ordinaryong tao sapagkat siya ay labis na nasasabik. Matapos buksan ang kanyang WeChat, hinanap niya ang chatbox ng Ordinary Man upang makipag-chat sa kanya. Brother Ordinary Man, ikaw ba ang nagligtas sa akin? Mahal kita. Mahal kita hanggang sa mamatay. Hindi na hinatid ni Gerald pabalik ang kotse ni Cassandra, at simpleng iniwan niya ang kotse niya sa bar. Bumalik na si Gerald sa kanyang dormitory upang magpahinga, at alam niyang maayos na si Cassandra pagkatapos matanggap ang mensahe sa WeChat. Sa makatuwid, simpleng sumagot siya ng oo. Si Cassandra ay nagtype ng pangusap na ito ng buong tuwa bago ipadala ito kaagad. Tunay na ako ay lubos na naantig at ganap na walang imik dahil sa lahat ng nagawa mo sa akin ngayon. Sa gayon, hindi na ako magsasabi ng anumang bagay upang magpasalamat sa iyo, Brother Ordinary Man. Tandaan lamang na ang aking layunin sa hinaharap ay gawin ang lahat na magagawa kong maging iyong babae. Ski! Si Gerald na nasa loob ng dormitoryo ay hindi mapigilang sumigaw sa gulat. Ah! Ano ang mali, Gerald? Nakaramdam ka ba ng tulog sa tulog mo? Hindi, okay lang. Pasimple akong nagkaroon ng pagkabigla. Balik tayo sa tulog. Pagod na ako. Nakatulog ka agad si Gerald pagkatapos nito. Miss Cassandra, nakarating na kami sa universidad. Bumaba si Flynn sa sasakyan upang buksan ang pinto ng sasakyan para kay Cassandra. Ngumuso si Cassandra bago bumaba ng sasakyan. Tila nakalimutan niya ng tuluyan ang tungkol kay Gerald na kasama niya sa bar. Sa totoo lang, naisip ni Cassandra si Gerald noong palabas na siya ng hotel. Nasa kanya rin ang susi ng kotse niya. Una niyang binalak na hilingin kay Flynn na magpadala ng isang tao sa bar upang sunduin siya. Gayunpaman, matapos na pag-isipan ito, naramdaman niya na nakakahiya sa kanya na ipaalam sa ibang tao na ang isang mababang tao na tulad ni Gerald ay kanyang estudyante. Sa makatuwid, hindi sinabi ni Cassandra upang abisuhan si Gerald at pinaplano lamang na padalhan si Gerald ng isang text message upang hilingin sa kanya na sumakay ulit ng taksi pagkatapos niyang umuwi. Napagpasyahan niyang huwag magmaneho ng sarili niyang kotse. Sobrang kinainisan niya to. Ouch! May nasaktan si Cassandra nang sinusubukan niyang bumaba ng kotse. Ano ito sa sasakyan mo? Masakit? Reklamo ni Cassandra. May kinuha siya sa upuan sa ilalim niya at ito ay isang power bank.
Bakit may isang maruming powerbank sa isang napakarang kotse? Itapon mo na? Galit na galit dito si Cassandra na halos nakalimutan niya ang tungkol sa kanyang imahe bilang isang magandang batang babae. Kinuha niya ang powerbank at itatapon niya ito sa basurahan ngunit tumigil siya. Hindi ba ito ang akin? Tiningnan ito ng mabuti ni Cassandra at napagtanto na ang $100 na powerbank na binili niya kamakailan. Talagang natitiyak niya na ito ay ang kanyang powerbank dahil may larawan ng kanyang naipit dito. Wala nang ibang inisip si Cassandra nang makita ang kanyang larawan. Kadalasan ay nilalagay niya ang kanyang powerbank sa kanyang kotse, ngunit kailangang gamitin ni Gerald ang powerbank at ipahiram niya ito sa kanya. Paano napunta ang powerbank sa Rolls Royce na ito? Naiwan ba niya ito nang hindi sinasadya? Ngunit hindi ito possible. Hindi man siya napunta kahit saan malapit sa Gerald ngayon, paano ito magiging posible? Kahit na ibalik niya ito sa kanya, bakit niya kailangang iwanan ito sa sakyan ng palihim? Maaari lang niyang ibalik ito sa kanya. Nangangahulugan lamang iyon na hindi niya ito naiwan sa sakyan, ngunit kahit papaano ay ginawa ni Gerald. Pumuti ang mukha ni Cassandra habang iniisip ito. Paano siya sumakay sa kotseng ito? Ano ang kanyang pagkatao? Ano ang nangyayari? Naguluhan si Cassandra at nag-iisip ang isip niya. Hoy, Lexington. Kilala mo ba kung sino si Gerald? Tanong ni Cassandra habang may naiisip siya. Hindi. Bakit? Sagot agad ni Flynn. Nang isigaw ni Cassandra ang pangalan ni Gerald, kinabahan si Flynn. Si Gerald ay ang aking mag-aaral at nanghiram siya ng isang powerbank sa akin, ngunit hindi ako sigurado kung bakit ito nasa iyong sakyan. Tama ka. Paano ito nasa sasakyan ko kung pinahiram mo na ito sa kanya? Kinakabahan si Flynn. Bakit nandito? Malamang naiwan ito ni Gerald sa sakyan nang hindi sinasadya bago siya umalis. Tinatanong kita, Lexington. Talagang gustong malaman ni Cassandra. Naalala ko ngayon. Narinig namin na nagkakaproblema ka sa bar ngayon lang, ngunit hindi pa kita nakikita at may nagsabing alam niya kung ano ang hitsura mo kaya binigyan niya ako ng powerbank na mukha mo dito. Say? Nakalagay ang Flynn ay isang matapat na tao. Matigas para sa kanya ang magsinungaling na may tuwid na mukha. Sige. Naiintindihan ko. Tumingin si Cassandra sa kanyang powerbank at nag-isip sandali. Siguro si Gerald ang nagbigay sa kanya. Pagkaalis ni Flynn, umakyat na si Cassandra. Ngunit habang iniisip niya ito, mas maraming bagay na hindi tama. Si Flynn ay parang nagsisinungaling, lalo na sa huling bahagi ng kanyang pagsasalita ay kahina-hinala. Hindi yon tama. Napagtanto ni Cassandra na imposible ang sinabi ni Flynn. Sinabi niya na kailangan niyang alamin kung paano siya tumingin, ngunit maaari siyang magkaroon ng maraming iba pang mga paraan. Sa katunayan, kinakailangan ba talaga upang malaman niya kung paano siya tumingin? Alam ni Cassandra ang buong proseso kung paano siya naisave ni Flynn. Alam niyang nalaman ni Flynn kung saan siya dumaan sa mga nasasakupan at dumiretso siya sa silid upang iligtas siya, kaya bakit kailangan niyang alamin ang hitsura niya? Bukod dito, paano nalaman ng ordinaryong tao? Ang ordinaryong tao ay hindi nagustuhan ang mga ganoong uri ng mga lugar at ang nag-iisa lamang na nakakaalam tungkol sa kanyang lokasyon ay si Gerald. Ang kulit naman. Hindi huminahon si Cassandra. Nangangahulugan ba iyon na si Gerald ay ang ordinaryong tao? Tumawa si Cassandra. Paano ito possible? Ano ang iniisip niya? Dapat mayroong ilang hindi pagkakaunawaan dito. Lilinawin muli ito ni Cassandra mula kay Gerald kinabukasan. Sa wakas ay pinakalma ni Cassandra ang sarili at pansamantalang binitiwan ang bagay na iyon. Kinabukasan ay isang Sabado at huli na nagising si Gerald. Nakatulog siya hanggang sa tumunog ang kanyang telepono. Sa Elena yon. Ilang araw na ang nakalilipas mula nang makapag-usap sila. Ano ang gusto niyang gawin sa akin? Kinuha pa rin ni Gerald ang telepono dahil sa kuryosidad. Gerald, busy ka ba? Mahinang tanong ni Elena. Hindi ako. Ano ito? Tanong ni Gerald. Naalala mo ba noong huli kang kumilos bilang kasintahan ko upang tulungan ako? Ang aking tiyahin mula sa Rivington City at ilang iba pang mga kamag-anak ay pupunta sa Mayberry upang bisitahin ang aking ama ngayon. Ngunit ang aking ama ay magkakaroon ng mga pagpupulong sa loob ng 2 araw na ito at sasamahan ko sila. Patuloy sa pagsasalita si Elena. Kung gayon dapat mo silang makasama.
Kung balak mong bisitahin ang Wayfair Mountain Entertainment, maaari kang makakuha sa iyo at sa iyong pamilya ng isang marangyang suite. Sagot ni Gerald. Kahit na may ilang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila noong una nang magkita sila at binugbog siya ni Elena dati. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nila sila ay naging magkaibigan. Hindi man lang inisip ni Gerald ngunit hindi iyon ang ibig sabihin ni Elena. Gerald, hindi kita hinihiling na mag-ayos ka ng isang silid para sa amin. Sinusubukan kong itanong kung mayroon ka bang oras na samahan ako at ang mga pamilya upang mag-ikot sa bayan. Samahan mo sila. Mangyaring huwag sabihin sa akin na nais mong magpatuloy ako sa pag-arte bilang iyong kasintahan. Elena, may sapat na ako sa huling pagkakataon, okay? Tulad ng seryoso, mangyaring huwag gawin ito sa akin. Tinanggihan ni Gerald ang kanyang hiling. Ginawa ni Gerald ang lahat ng kanyang makakaya upang maiwasan ang mga ideyang tulad nito sa panahong ito. Hindi personal ngunit para kay Mila ang lahat ng ito. Mula nang magpasya siyang ligawan si Mila, kailangan niyang isipin ang tungkol sa bawat desisyon na ginawa. Ngunit nagsimula nang umiyak si Elena sa kabilang dulo ng telepono. Pausage. Gerald. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, paano kita magagawa para magawa mo para sa akin, di ba? Ang tita ko lang ang nagsabi sa aking mga kamag-anak tungkol sa iyo, at lahat sila ay talagang nais na makilala ka. Okay lang, sasabihin ko na lang sa kanila na hindi kita boyfriend at hindi ako karapat-dapat maging kasintahan, hindi rin kita dapat ginulo. Sambit na Elena habang umiiyak. Hindi alam ni Gerald ang gagawin. Hindi niya matiis ang isang batang babae na umiiyak sa harap niya, lalo na nang dahil sa kanya. Bumuntong hininga si Gerald at sinabing, mangyaring huwag nang umiyak. Gagawin ko. Magpadala sa akin ng isang lokasyon at pupuntahan ko kayo. Ikaw ang pinakamahusay, Gerald. Mahal na mahal kita. Natigil agad si Elena sa pag-iyak. Pinangako lang ni Gerald kay Elena na tatapusin na ang kwento. Dahil siya ang tumulong sa kanya mula sa simula, dapat niyang kunin ang responsibilidad na wakasan ang mga bagay sa kanya. Nagbago si Gerald at napagpasyahan niyang tumawag ng taxi upang makipagkita kay Elena dahil medyo huli na at maraming mga tao. Una niyang nakilala si Elena at inayos ang isang kotse mula sa pamilya ni Elena upang kunin ang kanyang mga kamag-anak sa Mayberry Airport. Samantala sa paliparan, 8 hanggang 9 na tao ang naghihintay sa kanila. Ang ilan ay nasa edad na at ang ilan ay bata pa at maganda. Ano ang nangyayari, Tia Larson? Hindi mo ba sinabi kay Elena na darating kami ng alas 9:09, 1 oras na? Bakit wala pa siya rito? Pagpasensyahan mo, Carmen. Siguro naging abala si Elena. Tumawag ako sa kanila ngayon lang. Dapat ay maabot na nila agad. Huwag kang magalala. Ibang-iba ito sa huling oras na narito kami. Dapat mayroong maraming mga bagong atraksyon sa paligid. Anyways, hindi mo ba sinabi na dinala ni Elena ang kasintahan upang dalawin ka sa huling pagkakataon, Ruby? Kumusta ang bata? Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig mong sabihin kapag sinabi mong hindi siya sapat na disente sa pamagitan ng telepono. Isang babaeng kamukha ni Ruby Larson ang nagtanong. Siya si Harriet Larson, kapatid ni Ruby Larson. Lumipat siya sa Hilaga mula nang ikasal. Siya ang manager sa isang security agency at kumikita siya ng ilang daang libo-libong dolyar bawat taon. Huwag mo nang banggitin ang kawawang bata. Ang pag-iisip lang sa kanya ay galit na galit ako. Ang taong iyon ay nanalo lamang ng kaunting maliit na lottery at siya ay mayabang tulad ng isang peacock. Siya ay isang mahirap na bata lamang upang magsimula at naglakas loob siyang ligawan si Elena. Nais kong ipakilala sa kanya ang anak ng aking matalik na kaibigan, si Dixon ngunit asay. Galit na galit si Ruby nang mapunta sa paksa si Gerald. Hindi niya papayagang maging bahagi siya ng mga Larson. Marahil ay iniisip ni Amber na siya ay masyadong nakakasuklam. Hindi siya pupunta kahit gaano kahirap ang pagtatanong namin sa kanya. Mula nang dumalaw siya sa amin at pumunta sa party na iyon, kasama sila, hindi pa rin maayos si Amber. Wala siyang sasabihin kahit isang salita kahit gaano namin kahirap magtanong sa kanya. Bumuntong hininga si Ruby. Siya ay marahil ay nagulat sa pamagitan ng kung paano nakakasuklam na mahirap brat ay. Hahaha. Ruby, naging masama ka talaga sa mga panahong ito. Paano mo masasabi ang tungkol sa isang batang tulad nito? Ngunit gustong-gusto ko talaga makilala si Gerald na ito. Mahirap isipin kung gaano siya nakakadiri. Mapaawang tumawa si Scarlett. Siyempre.
Ni hindi niya kayang makipagkompetensya sa lahat ng mga asawa ng aking mga pamangkin dito. Mayroong 3 mga ginang at 3 lalaki na nakatayo sa tabi ni Harriet. Ang isa sa mga batang babae ay mukhang nasa kalagitnaan ng 20 at ang 2 iba pang mga batang babae ay nasa edad ni Elena. Lahat sila ay disente tingnan at patas ngunit ang kanilang mga mata ay mabangis at mayabang. Lahat sila ay mga pinsan ni Elena at sa tabi nila ay ang kanilang mga nobyo. Ang 2 mas bata ay anak na babae ni Harriet at ang mas matanda ay pamangkin ng asawa ni Harriet. Nandito silang lahat para magbakasyon. How dare you say tita is mean, mom? Mayroon bang mas masama kaysa sa iyo? Halos pumatay ang dating kasintahan ng kapatid ko dahil sa mga panlalait mo. Ang sabi ng bunso at pinakasunod sa moda na babae. Huwag mo ba akong kausapin ng ganyan, kamunting bastos? Sasampalin kita kung sakaling sabihin mo na masama ulit ako. Naging matapat lang ako. Naisip niya na maaari niyang pakasalan ang aking anak na babae sa $1,000,000 na kumpanya lamang. Ang kumpanya lamang ng iyong ama ay nagkakahalaga ng higit pa rito. Ngini siya ni Harriet. Mukha siyang sobrang mayabang sa mga salaming pang-araw. Nagtawanan ang lahat. Narito sa Elena. Ang isa sa mga batang babae ay nakaturo sa gate habang naglalakad papunta sa kanila sina Gerald at Elena. Pasensya na at na-late po ako. Hindi. Ayos lang, anak. Ngumiti si Harriet kay Elena at sinamaan ng tingin si Gerald habang hinuhusgahan siya mula sa itaas hanggang paa. Kinagagalak ko na makilala kayong lahat. Magalang nabati sa kanila ni Gerald. Ikaw siguro si Gerald. Ani Harriet habang tiniklop niya ang kanyang braso sa kanyang dibdib. Nagkaroon na siya ng unang impresyon kay Gerald. Kaswal lang ang pananamit ni Gerald. Kahit na mukhang disente siya ay masasabi niya na siya ay mula sa isang maliit na bayan na walang fashion sense. Napailing si Harriet. Hindi niya papayagang maging manugang niya ang isang tulad niya. Hindi lamang niya siya ininsulto kundi bigyan din ng kaunting sampal. Hi! Bati sa kanya ni Harriet. Ha? Hindi pa kita nakikita sandali at pareho pa rin ang hitsura mo. Masungit na sabi ni Rubay. Ang iba pang mga pinsan ay lumingon sa kanilang sariling mga kasintahan at umiling sa kanila. Paano makahanap ang pinsan nila ng ganyan? Napakasama ng fashion sense na iyon. Ngumiti lang ng mahina si Gerald. Mukhang wala nang nabanggit si Amber mula nang bumalik siya. Kahit na talagang hiniling niya na may nabanggit siya sa kanyang pamilya. Handa na ang sasakyan, tita. Sumakay na tayo sa sasakyan at tignan muna natin ang paligid. Nakangiti pa rin si Gerald. Handa na ang sasakyan. Aba, nagsasalita ka na pala na para sa iyo ang kots. Hindi nakatiis si Ruben nang makita niya si Elena na nakahawak sa braso ni Gerald ng mahigpit. Agad niya itong hinila palayo. Mayroong 2 marangyang kotse upang dalhin sila sa paligid ng Mayberry. Pagkasakay nila sa sasakyan, handa na silang umalis para sa mga atraksyon. Ano ang plano mong gawin pagkatapos mong magtapos, Gerald? Tanong ni Harriet na may peking ngiti sa labi. Habang papunta na sila, nagsimula na silang mag-chat at dumapo kay Gerald ang usapan. Siguro ang ilan sa aking mga resolusyon. Sumagot si Gerald sa napaka-blunt na paraan. Ano? Tumawa ang mga pinsan ni Elena at umiling ang kanilang mga kasintahan. Dahil ang mga pinsan ni Elena ay nagdala ng kanilang mga kasintahan, dapat silang makipagkumpetensya sa isa't isa. Bago ito, narinig nilang lahat na ang pinakamaganda sa kanila, nakita ni Elena na siya ay kasintahan. Lahat sila ay nagdala ng kanilang sariling mga kasintahan upang makagawa ng mga paghahambing. Kinabahan muna ang 3 magkakapatid. Ngunit ngayon hindi man sila na-pressure. Ni hindi nila nakita na kalaban si Gerald. Ikaw. Ang iyong sariling mga resolusyon. Napakawalang muwang mo. Walang imik na umiling si Harriet. Ang batang ito ay masyadong mayabang. Tita, buti na lang may ganito siyang pag-iisip. Ngunit muli, pagkatapos ng pagtatapos dapat kang makakuha ng karanasan muna bago ka makipagsapalaran sa mundo ng negosyo. Ang sabi ng kasintahan ng bunsong pinsan. Dahil siya ang pinakabata, dapat ay tinawag niyang isang malaking kapatid si Gerald ngunit hindi niya ginawa at ipinakita nito kung gaano niya siya nirespeto. Tama si Pierre. Ito ang sasabihin ng isang taong may malaking imperyo ng negosyo. Magtatrabaho ka ba sa kumpanya ng iyong ama? Pinag-isipan ko ito. Hindi ako gagana sa tatay ko. Handa akong mag-venture.
Nagsalita ang kasintahan ng pangalawang pinsan ni Elena. Tama din si Felix. Tumawa si Ruby habang sinabi niya, parang pareho akong pamangkin na natagpuan ang kanilang mga sarili mabuting asawa. Ngayon nag-aalala lang ako kina Amber at Elena. Kailan nila mahanap ang isang tulad ni Felix? Tita, nandito pa rin si Gerald. Sinusubukan ng pangalawang pinsan ni Elena na takpan ang sarili niyang pagtawa. Haha. Siya? Hindi sila tumitigil sa pagdadaldalan at halos ibato na ni Gerald sa kanila ang mga inumin. Nakita niyang maubos na ang kanilang mga inumin at nagpasya siyang tumayo pang kumuha ng mas maraming inumin para sa kanila. Kukuha pa ako ng ilang milk tea para makapagkwentuhan pa kayo. Agad na tumayo si Gerald at umalis. Pagkaalis ni Gerald ay pinuntahan siya ng dalawang magkapatid at ang iba pang pinsan ni Elena. Marami silang nagkita at sobrang dikit nila. Elena, anong nangyayari? Bakit mo siya pipiliin? Tama yan sis. Napakamura ng taong ito at hindi makapaniwala. Oo? Ang ganitong uri ng tao sa aming paaralan ay walang mga kaibigan. Talagang hindi dapat kayo ang manghusga ng isang libro sa pamagitan ng takip na alam mo. Si Gerald ay isang mabuting tao. Siya ay matapat ngunit ang pinakamahalaga ay may magagaling siyang mga ideya. Hindi ba ito ang mga katangiang hinahanap kapag nakikipagdete sa isang tao? Nararamdamang walang magawa si Elena. Elena, masyado kang walang muwang. Malapit mong mapagtanto na ang pera ang pinakamahalagang bagay sa hinaharap. Ngunit hindi ito isang issue sa pera, Elena. Kahit na mayroon siyang kaunting pera ay titignan pa rin siya ng mga tao. Break up na lang sa kanya na, okay? Ipakilala kita sa isang mas mahusay. Sinisikap siyang akitin ng tatlong magkakapatid ngunit ibinaba ang ulo ni Elena at napagpasyahan niyang huwag magsalita kahit isang salita habang ang lahat ay nag-aalala para sa kanya. Samantala, bumalik si Gerald na may mga kamay na puno ng inumin. Nagbalikan siya ng milk tea. Inumin lahat. Masyadong mainit ang panahon sa panahon ngayon. Mas maganda ang pakiramdam ni Gerald matapos umalis ng saglit. Sa katunayan, ang mga ito ay mga kamag-anak lamang ni Elena. Wala talaga siyang dahilan upang magalit sa kanila. Salamat na lang. Maari mong makuha ang lahat. Ang tatlong magkapatid ay umiling. Ayaw din namin. Sinabi ni na Harriet at Ruby habang umiling. Sa palagay ko napahinga muna tayo dito. Dapat tayong magpatuloy sa susunod na lokasyon. Pagpapatuloy ni Ruby. Ayos lang. Bisitahin natin ang Mountain Road at pagkatapos ay maaari tayong mananghalian sa Wayfair Mountain Entertainment. Tumango si Elena sa ulo. Hindi naglakas loob si Gerald na banggitin ang anuman tungkol sa kanyang pagkatao. Ang lahat ay lumakad patungo sa sakyan at handa nang magpatuloy sa susunod na lokasyon. Biglang lumingon ang pangatlong pinsan ni Elena sa sariling kasintahan at sinabing, nauuhaw na ako. Maaari mo ba akong ipainom at bumili ng ilan pa? Opo, at mas mababa ang yelo. Ayoko ng malamig na inumin. Sabi ni Harriet. Ayos lang. Pupunta ako sa kumuha nito. Sambit ni Pierre habang tumatakbo palayo. Walang imik na umiling si Gerald habang hawak ang milk tea na iyon. Akala niya mahirap lang siya, ngunit hindi niya alam kahit na ang mga inuming binili niya ay maaaring magtagumpay ng kanilang uhaw. Sa wakas ay nagtungo na sila sa Mountain Road at hindi umimik ni Gerald. Pinapatugtog niya ang kanyang telepono sa copilot seat sa buong oras. Samantala, inilagay ng tatlong magkapatid at Harriet ang kanilang mga ulo sa labas ng bintana na tinatalakay ang tanawin. Wow! Napakaganda nito, inay. Tingnan ang tanawin ng bundok. Namangha sila rito. Matagal bago ko binisita ang Mayberry at ang tanawin ng bundok na ito ay napaka-ikoniko. Masayang sabi ni Ruby. Itigil mo na ang sasakyan. Nanay, tita, tingnan mo ang nakita ko. Mirage yata ito. Sigaw ng pangatlong pinsan ni Elena. Ano? Mirage. Hayaan mo akong magkaroon ng isang magandang hitsura. Bumaba ang lahat sa sasakyan upang makakuha ng mas mahusay na pagtingin. Mayroong isang marangyang at magarbong bahay sa tuktok ng bundok na may mga ulap na tinatakpan ito ng bahagya. Ang bahay ay parang lumulutang sa ulap. Napakaganda. Ngunit sa palagay ko hindi ito isang salamangkero. Tuwang-tuwa si Harriet. Agad niyang inilabas ang kanyang kamera at sinimulang kunan ng litrato ito.
Si Harriet ay isang pangkalahatang tagapamahala lamang, siya rin ay isang taong mahilig sa pagkuha ng litrato. Tama ka tita. Hindi ito isang salamangkero. Ito ay isang bungalo sa tuktok ng Mayberry City na tinawag na Mountain Top Villa. Iyon ang Mountain Top Villa. Alam ko. Kilalang kilala ito sa mga mayayaman dati pa dahil binili ito ng anak ni Crawford ng $8 milyong. Nandito pala siya. Sobrang ganda grabe. Anyways, Elena, dahil may kinalaman sa Mayberry Commercial Street ang pamilya mo. Sa palagay mo magagawa mo ba na maipapasyal mo kami sa villa para magtingin-tingin sa paligid? Inggit na inggit ang mga kamag-anak niya tungkol dito. Lumingon si Elena at tumingin kay Gerald. Hindi niya sila tinanggihan at tumango ito pabalik sa kanila. Agad nilang narating ang lugar. Kailanman wala si Gerald ay magkakaroon ng mga security guard sa labas upang pigilan ang mga tao na pumasok. Nasa kalahati lang sila at nandoon na ang mga gwardiya upang pigilan silang umakyat. Ano ang ginagawa ninyo dito? Hindi ito akit, mangyaring umalis ka ngayon, talagang mahigpit ang 2 security guard na nasa edad na. Hindi kami turista, okay? Ang magandang ginang dito ay ang anak na babae ni Larson mula sa Mayberry Commercial Street. Hindi ba tayo makapasok at tumingin bago hindi pa lumipat si Crawford? Pagmamalaking sabi ni Ruby. Oh? Si Elena Larson ito. Humihingi kami ng paumanhin. Ang Commercial Street at ang Mountain Villa ay nasa ilalim ng iisang kumpanya. Ang security na ito ay mga tao ni Michael Siki, kaya't malalaman nila ang tungkol sa mga importanteng tao ng Mayberry Commercial Street. Nang makita nila si Gerald na nakatayo sa tabi ni Elena, masayang ngumiti sila. Miss Elena, narito lamang kami upang alagaan ang villa ni Crawford. Hindi posible na ipasok kayong lahat sa villa at kung malaman ito ni Siki, malalagay kami sa malaking problema. Kaya, mangyaring, Miss Elena, kung lahat kayo ay hindi nagpaplano na pumunta sa villa, lahat kayo ay makapaglakad-lakad. Ang mga tao na nais na bisitahin ang villa ay ang lahat ng mga tao na kilalang kilala. Halimbawa, inangkin ni Joel Holden na si Gerald ang kanyang ninong at patuloy na nagdadala ng mga tao dito. Kahit na hindi nila ma-verify kung siya ang tunay na DL, ngunit ang kanyang pangalan lamang nag-iisa ay nakakatakot. Gayunpaman, ang villa ay hindi talaga binuksan sa publiko. Ang mga security ay hindi naglakas loob na pigilan din si Elena Larson. O sige, mamasyal lang kami sa labas ng villa. Matapos mapansin na walang sinabi si Gerald ay bumaling siya sa security at sinabi. Isa pa, Miss Elena. Hindi mo ba naisip na ang mga tao na iyong dinala ay masyadong maraming? Kami ay matatanggal kung makita ito ng pamamahala. Nagulo ang security. Nakakaistorbo ka talaga. Iiwan na lang natin ang isa, yun lang. Siyam sa atin ang akyat, sabi ni Harriet. Alam ng lahat na ang isang taong may iwan ay si Gerald. Si Gerald ay walang imik. Pagkatapos nito, ito ay kanyang sariling bahay at ngayon ay hindi na siya pinapayagan na tumingin sa kanyang sariling bahay. Hindi na balak ni Gerald na palayawin sila nang makarating sila sa tuktok ng bundok mamaya. Talagang nais niyang maging mababang profile, ngunit ang mga ito ay labis. Dahil wala man lang silang pakialam sa kanya. Iyon ang magiging pag-aayos namin. Tayo na, Elena. Walang point para umakyat siya roon. Ang mga taong katulad niya ay sapat na mabuti kahit may bahay. Hindi niya kayang bayaran ang isang bungalo. Ngini siya ni Ruby. Ang iba pa ay umakyat ng nasasabik na iniiwan si Gerald. Mapait nang umiti si Gerald habang umiling. Hindi lamang siya manatili doon. Dahil nandito na siya, pupunta siya at titingnan at tignan kung natapos na ang trabaho ni Michael. Ano ba ang sinusubukan mong gawin? Ang isa sa mga security ay pinigilan siyang umakyat. Natigilan si Gerald. Ano? Hindi mo alam ang mga lalaki kung sino ako. Paano hindi alam ng seguridad mula sa Wayfair Mountain Entertainment ang kanyang sarili? Akala niya kumilos lang sila na para bang hindi nila alam kung sino siya dahil sinabi sa kanila. Hindi niya namalayan na hindi nila namalayan ang kanyang pagkatao. Ikaw. Sino sa tingin mo hindi ka ba isang mababang magbubukid na ikakasal sa isang mayamang pamilya? Parang hindi mo rin naman sila tinanggap ng malugod. Tignan mo sarili mo. Bagay lang sa'yo na lait-laitin ka. Tumawa ang mga security habang pinapahiya siya. Mark Crawford. Sigaw ng isang babae. Kinakabahan na ngayon ang mga security guard. Napatigil sila sa pagtawa. Ano yung tinawag sa kanya ngayon lang?
Gerald. Napalingon si Gerald. Rita? Long time no see. Si Rita ang nagdisenyo ng bila at siya rin ang magiging mayordoma sa bila na ito. Katabi ni Rita si Nila at iba pa. Nagkakilala lahat sila noong binibili ang bila. Magandang hapon, Mark Crawford. Minamaliit muna nila siya bago malaman ang kanyang pagkakakilanlan. Matapos malaman na kontrolado niya ang buong Mayberry Commercial Street, at siya ay talagang mababang profile, naisip nilang lahat na dapat nilang subukan ang kanilang makakaya at inaasahan na mapapangasawa nila siya. Nagtatanong ang kapatid ko tungkol sa iyo kahapon ngunit huwag kang mag-alala. Wala akong sinabi kahit isang bagay. Sabi ni Rita. Naintindihan ni Gerald dahil pagkatapos ng araw na iyon, bumalik si Kara upang kumain muli at hindi sila nakakakuha ng diskwento sa pangalawang pagkakataon. Dapat ay nakuha niya ang atensyon ni Kara at iniimbestigahan siya nito. Huwag mong banggitin. Mas malala ang kapatid mo kaysa sa iyo. Mapait nang umiti si Gerald. Dinala mo ba sila dito upang bisitahin? Tumango si Rita sa ulo, namumula. Hindi niya ito matatanggihan pagkatapos ng matagal na nilang pagtatanong sa kanya. Ngunit nang makita si Gerald ay may sorpresa. Sige, sundan mo ako nun. Dadalhin ko kayong lahat sa bila. Ngumiti si Gerald. Kumuha si Rita ng ekstrang susi mula sa kanyang bag at ipinasa kay Gerald. Nilakasan ni Gerald ang guardhouse na iniwan ang mga security na iyon. Mabilis, Elena. Tulungan kaming kumuha ng litrato. Kailangan kong tumayo malapit sa pasukan. Nais kong i-post ito sa aking social media upang makita ito ng aking mga kaibigan. Elena, tulungan mo rin kami. Si Ruby at ang iba pa ay nakatayo sa harap ng pintuan ng tuwang-tuwa. Ang tanawin dito at ang bila ay kamangha-mangha. Tuwang-tuwa ang lahat ng pinsan ni Elena. Samantala, nakita nila si Gerald na naglalakad paakyat ng bundok. Ano ang ginagawa niya dito? Tumambok ba siya rito? Nakakahiya talaga kung malaman ng mga tao. Nagreklamo ang magkapatid. Bakit ka ba nandito, Gerald? Nag-sneak ka ba dito ng mag-isa? Maari mo lang itanong kay Elena na tawagan ka ng video. Nakasimangot si Ruby. Patawarin mo ako, lahat. Ngunit kung wala ako rito, lahat kayo ay hindi makikita ang loob ng villa na ito. Kaya't mangyaring payagan akong ipakita sa iyo, bilang isang host at pagkatapos ay bumili kayong lahat ng inumin. Hawak pa rin ni Gerald ang milk tea na walang gustong uminom at ang kanyang kabilang kamay ay hawak ang remote key. Pinindot niya ang pindutan at automatikong bumukas ang pinto. Ano? Ano ba? Napatigil ang lahat. Sino sila, Mark Crawford? Tanong ni Rita. Naiinggit siya nang makita ang magandang si Elena Larson. Hindi naging komportable si Rita doon ngunit ayaw niyang guluhin si Gerald. Hindi masabi ni Gerald na girlfriend niya si Elena dahil magiging panibagong gulo ito kapag nalaman ito ni Mila. Kwento ko sayo sa susunod. Bisita ko lahat sila kaya kung pwede pakiayos ng lahat. Ngumiti si Gerald. Opo, Mark Crawford. Tumango si Rita. Natigilan si Ruby nang marinig ang tinawag sa kanya ni Rita. Ano? Isa kang Crawford? Ang tagapagmana ng Mayberry, si Gerald Crawford. Sigaw ni Ruby. Opo tita. Ako yun. Napatawa na lang si Gerald. Elena, totoo ba? Maging si Harriet ay nabigla at pakiramdam niya ay parang namamaga ang muka niya dahil sa pagsampal kay Gerald. Ang kawawang pobre na pinahiya nila sa kanilang daan ay si Gerald Crawford pala. Tumango si Elena. Humihinga ng malalim ang mga pinsan ni Elena. Malinaw na ilang beses na nilang naririnig ang tungkol sa kanya at hindi makapaniwala na ang taong nakatayo sa harapan mismo ay ang kilalang si Gerald Crawford. Lahat sila ay nakaramdam ng mga panghihinayang na sumugod sa kanilang ulo. Dapat ay parang sirko silang palabas sa harap ni Gerald. Ang lahat ay naging mas kawili-wili para sa mga sumusunod na oras. Ang usapan nila ay tungkol pa kay Gerald ngunit kung anuman ang sabihin niya, sasang-ayon lamang sila sa kanya. Alam ni Gerald sa pagkakataong ito ay pamumukha nilang tanga at natahimik lang sila. Kumpleto na ang bahay, G. Crawford. Kailan ka lilipat? Mahinang tanong ni Rita kay Gerald bago sila umalis. Sa loob ng ilang araw na ito. Si Michael ay medyo efficient. 6 na araw lamang ang ginugol niya upang makumpleto ang trabaho. Sagot ni Gerald at dinala sila pababa. Gerald, nasaan ka?
Gusto sana kitang makita sa hapunan ngayong gabi. Mayroong isang bagay na kailangan nating pag-usapan. Si Mila yun. Nag-text siya kay Gerald. Nagulat si Gerald sa text message matapos ang lahat ng nagawa niya ngayon. Nasa campus ako. Kita na lang kita sa kantin mamayang gabi. Sagot ni Gerald. Elena, may mga gagawin pa ako sa paaralan at kailangan kong umalis ngayon. Maaari mong dalhin sila sa Wayfair Mountain Entertainment ngayong gabi. Sabi ni Gerald. Okay lang, Gerald. Pinagulo namin kayo sa buong araw. Huwag kang mag-alala tungkol sa amin. Sabi ni Ruby. Tama yan, Gerald. Huwag mag-alala tungkol sa amin. Kayong tatlo. Paalam sa iyong bayaw ngayon. Ani Harriet habang pinahiya ang tatlong magkakapatid. Paalam, bayaw. Sambit ng tatlong magkakapatid habang nakangiti sa kanya. Ang mga babaeng ito ay nasa isip nila. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.